Shoutout sa inyong lahat guys. Bale, yung ituturo ko naman ngayon ay isang kanta na naman ng Aegis, yung Basang Basa sa Ulan. Nirequest yan ng ating tropa na si Leo J. Yan. Itong Basang Basa sa Ulan guys, medyo mas challenging siya ng konti kaysa dun sa tinuro kong Luha. Bali sa mga naghahanap pala ng mga song ng Aegis guys, sa mga may gustong matutunan yung mga kanta nila, gagawa ako ng playlist. Nakagawa na pala ako pero 4 na song pa lang yung laman yan. Bali pang-4 itong Basang Basa sa Ulan. Meron na akong Luha. Tapos yung napakagandang Mary Jane. Nandun din yung paborito nyong Sundot. Yun. Tignan nyo na lang sa aking playlist guys. Nandun Aegis Guitar Tutorial. Okay? Lagyan ulit ng kapo dito sa ikalawang fret ng ating gitara. Medyo mahirap siya pero since nandito ka na rin lang sa channel ko, siguradong ginagaranti ako na matututunan mo itong kanta na to. Basta marunong ka lang ng mga yung kahit ordinaryong bar chord lang. Hindi naman komplikado yung mga bar chord na gagamitin natin dito kasi mag-change key ito eh. Pinapahirapan kasi tayo ng Aegis guys. Kaya alam nyo na, di ba? Napakahirap ng mga song nila. Okay, simulan na natin. Ganito yung intro niyan. Ituturo ko guys pati yung nadidinig nyo na ganito. Bale, ang unang gagawin natin, di ba, magbe-bass muna tayo. Ganito. Andyan yung mga chords, pero bago tayo mag-chords ay, syempre, magbe-bass muna tayo. Itong 5th string yung kinakalabit ko rito, guys. Nasa 3rd fret siya. Ganito. Bale, 6 notes yung bass niya, guys. Yan, tandaan nyo, 6 notes. Okay, ganito. 1, 2, 3. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Dito sa 3rd fret, 5th string. Dalhin mo sa 2nd fret. Tapos ibalik mo sa 3rd fret. Then, open 5th string. Then, dito sa 2nd fret. Then, 6th string, 3rd fret. Yan. Dito sa 6th string guys ay isang note lang. Isang kalabit lang. Magalan natin. 3rd to 2nd. Then balik. Tapos open. Then 2nd fret. Then 6th string. 3rd fret. Then G. Okay? Bagalan natin. Bilisan natin ng konting-konti lang. G. Ganun siya. Bumagsak sa G. Bilisan natin ng konti. Okay, bilisan pa natin ng konti. Okay, pero yung original tempo niya guys ay ganito. Ganito. Okay. D. Up, up, down, down. E minor. Then, ganito. Okay, E minor. Mabilis kang, pabigla kang mag-D. Then C. Natin yun guys, huwag kayong mag-alala. Sa mga di pa pala nakasubscribe guys, kung napadaan ka lang, pindutin mo na rin yung subscribe para dumami naman yung ating subscriber. At yan,
para ma-update ka dahil yung mga tinuturo ko guys, sigurado matututunan mo lahat ng ito. Tinuturo ko siya ng malinaw, okay? Diba? Dito, galing sa E minor. Up, down, down, up, sorry, down. Yung pag-strum ko dito, 4 kansion, down, down, up, up, down, down. Bale, yun lang muna yung ire-recommend ko guys para yun, para mag-focus muna tayo dun sa mga komplikadong itinuturo ko. Yan, kita nyo? Biglang nag-D, then C. Yan. Tapos ganito. Ang kinalabit ko rito guys, naka-C position yan. Ganito, yung 5th string, then 4th string, balik 5th string, then 3rd string. Ganito. Ganun lang yung, di ba? Nadidinig natin yung ganun. Then, strumming natin. Down, up, down, then G. Basta, i-timing nyo lang guys. Yan. Okay, ulitin natin yung buo. Dali lang, di ba? Verse tayo. Same chords guys sa intro. Dali lang. Pero meron akong idadagdag ng konti. Diba G? Ganito kayo mag-position ng G guys ha. Siguraduhin yung naka-open yung second string dyan. Sanayin nyo yung ganito yung G. Alam ko marami ganito yung G yung sanay diba? Pero sanayin nyo yung ganito. Yan. Yung original na G. Okay? Eto ako ngayon. Tapos dagdagan natin ng yan, sundot ng konti yung Jesus for, ito lang yung hintuturo. First string, second fret. Diba? Pag pinapakinggan natin yung kanta, meron tayong madidinig na ganon. Okay? Kung kaya nyo, sunod nyo rin kalabitin yung 3-4. Eto ako ngayon. Okay, diba? Then, di nag-iisa. Tuloy-tuloy na yan guys, di ba? Ang problemahin nyo lang dito ay yung timing. Pero kung sanay na kayo sa kantang to, sigurado mahihirapan muna kayo dito sa una. Pero, di ba nga, kailangan natin practicein, di ba? Okay. Yun, ganun lang. Then, kung kaya nyo nang mai-timing yung, pero pwede naman kahit, di ba, sa pag nakarating sa chord ng C, ay pwede namang hindi nyo gawin to. Pwede naman ganito yung gawin nyo. Strumming nyo lang. Yan, ganun lang. I-strum nyo lang. Kunwari, pwede rin i-mute nyo ng konti. Ganun. Ganun lang. Okay, then, chorus. Ganito lang. Ang dali lang ng chorus. Tawa ko. Basang-basa sa ulan. Simple lang, di ba? Pero, meron tayong mas challenging ng konting mamaya, guys. Pero sigurado naman, matututunan nyo yan. Okay? Second verse, pareho yung chords niya. Gawin nyo lang yon. Dumi at puti sa atin. Okay? Huwag nyo kakalimutan yung Jesus for, guys, ha? Kahit dito lang naman sa first at second verse. Yan. Pero kung ayaw nyo, pwede namang normal G lang. Dumi at puti
na guys, medyo mahihirapan na kayo ng konting-konti lang naman. Tumaas kasi siya ng half note. Di ba? Mas mataas sa G, half note, itaas natin. Siyempre sharp, G sharp. Yung kalahating note guys, ang tawag dyan ay sharp pag tumaas siya ng kalahating note. Pero pag bumaba naman siya ng half note ay flat. Ganun. Okay, G sharp, E flat. Ang position niyan parang nag-B kayo, B, pero sa 6th fret. Then, next chord ay F minor. F minor dito guys. Dito sa 8th fret, parang B minor position siya. Yan yung F minor. Tapos, C sharp. Yan. Bali twice. G sharp. Yan, ganun lang guys. Yung, alam nyo naman yung G sharp, di ba? Yan, parang F yan dito sa 4th fret. Parang nag-F position kayo sa 4th fret. Okay, then, next down, di ba? Inulit yung lyrics ng unang verse, di ba? Yan. Tawagin natin siyang super verse. Yan. Para kasi tumaas yan mas mataas na verse to. Yan, gamitin natin yung chord ng G sharp. Ito yung mga chords niya. Ito yung mga chords ng super verse guys. G sharp, E flat, then F minor. Yan, tinuro ko naman na yung F minor, diba guys? Then, pabigla mong dalhin sa E flat. Gitna. Yun, yung gitna. Diba? Sanayin nyo yan guys. Gitna. Then, patungong C sharp. Nang dilim. Then, balik sa G sharp. Lagi na lang ako nagdarapa. Ngunit heto, bumabangon pa rin. Yan. Tapos, syempre yung chorus niya G sharp. Heto ako, basang-basa sa ulan, walang masisilungan. Yan. Tawagin natin siyang super chorus guys ha. Malalapitan. Then, E flat. Sana may balik sa G sharp. Lumapat kung may luluha at nang mabawasan ang ating kalungkutan. G sharp. Then, dito na guys, yung last chorus natin. Tumaas na naman siya ng half note. Tutungo ka na ng E. Yan. Diba nakikita nyo dyan? G sharp tapos E. Tawagin natin siyang last chorus guys. Yan. Yung ano siya. Tirahin natin guys yung super chorus muna tapos tutungo na tayo sa last chorus. Balitugtugin na lang natin siya doon. Alam nyo naman na kung ano yung strumming, di ba? Yung chords sa last chorus niya, madadali na lang. Ito lang yung super chorus lang at super verse yung medyo mahirap, di ba? Okay, ulitin natin yung super chorus. Tawa ko, basang-basa sa ulan, lahat, walang masisilungan, walang malalapitan. Sana may luha pa kung may luluha at nang mabawasan ang ating kalungkutan. E, heto ako, kasama
Yung word na ang aking kalungkutan, di ba, inuulit-ulit yon, ay mag-chord lang kayo ng E at A. Ang aking kalungkutan, E, ang aking A, E, ang aking kalungkutan. Ganun lang guys, at sana practicein yung mabuti yung mga medyo mahirap na bar chord na tinuro ko. Kayang-kaya nyo na yan. At recommend ko guys, di ba ganito kayo mag-B, yung mga sanay mag-B ganito, sanayin nyo to. Itong ring finger nyo, yung pang-flat nyo sa tatlong string na yan. Kasi pag dito kayo nag E-flat na kayo dito, ay medyo hindi na kaya ng daliri nyo. Kaya dapat ganun. Okay? Sanayin nyo guys. Pero kung hindi nyo pa kaya, pwedeng i-power chord nyo. Yung bass lang, yung 5th at 4th string lang, ganyan. Diba? Yan. Hanggang dito na lang guys yung video natin, at request lang kayo ng kahit anong ages at kahit anong kanta guys. Tuturo natin sa inyo. Yun lang. Maraming salamat. Bye.